Clients don't hire skill, they hire certainty. Okay? Hindi sapat na marunong ka lang. Okay, kailangan maayos kang mag-report, maayos kang mag-communicate, may sistema ka sa trabaho. So ito yung isa sa pagkakaiba. Yan yung binabayaran ng kliyente actually. Yung certainty na mag-a-update ka sa kanila. Ito na yung gagawin ko for this day. Ito yung natapos ko for this day. At ito kung paano ko siya ginawa. Okay? Iyon yung magandang part din sa pag-work from home. Hindi skills, pero yung kasiguraduhan na maaasahan ka ng kliyente. Yan ang binabayaran ng kliyente. And bakit karamihan ng Filipino nagfe-fail sila sa work from home? Kasi nga, maraming magagaling na Pilipino, pero marami ding skilled na Pilipino, pero by konti lang yung tumatagal sa work from home. Kasi nga, dahil dun sa 4 things na sasabihin ko sa inyo. Okay, ito yung employee mindset. Okay, number 1, commonly na sinasabi nila, okay, sir, ano po ang gagawin? Okay, wait lang po sa instructions. Takot po akong magkamali. Yan yung mga madalas inisip nila. Pero sa online work, ayaw ng clients ng tanong lang ng tanong. Gusto nila ng, here's what I recommend. Here's what I did. Here's what we can improve. Yan yung maganda sa online work. Okay, hindi kayo nag-aantay lang ng uutusan ka. Hindi, kailangan may initiative ka. Yan yung gusto nila. Okay, so i-take note nyo yan. Okay, i-take note nyo yan. At ayawan ko, I started working from home na ganun. Na bago ako mag-start ng work, meron akong tinatawag na SOD. Okay, yan, i-take note nyo yan kasi gusto ng mga kliyente yan. Yung start of the day report. Nagre-report ka na. Magsisimula pala yung araw, magre-report ka na. Bakit? Kasi you are setting up the expectation of your client. Diba? Parang sinabi mo, okay, client or sir, pangalan ko na Chris, okay? Hey Chris, this is my report for today. This is what I'm gonna finish for the day. Okay, kumbaga, you have a goal in mind and that is what they really like. Uy, yung tao na to, okay? Meron na kagad nasa-set mo yung expectation and at the end of the day, syempre, kailangan at least ma-hit mo yung goal mo or target mo. Gustong-gusto nila. Kung meron kang start of the day report, meron din tinatawag na EOD report. Ano yung EOD report? Yun yung end of the day report. Ibig sabihin, ganong percentage yung na-hit mo dun sa target mo. And that is what client really wants. Okay? Yun yung bagay na kailangan mo ring gawin. Okay? Siyempre. Tanggalin na natin yung employee mindset na mag-aantay ka. Ano yung papagawa sa akin ng kliyente? Walang ganun. Kailangan mag-iisip ka out of the box. Kunwari, ang work mo is, example, video editing or graphic designing. Wala ka nang gagawin that day. So, ibig sabihin, wala ka nang gagawin as graphic designer. No, ang gawin mo, mag-research ka. Sabihin mo, I found this new platform or new tool that can enhance the graphic editing, ganyan. Okay, besides Canva example, okay, I can use AI like ChatGPT, I can use Gemini and so on and so forth. Okay, so ibig sabihin meron kang initiative. Okay, hindi ka lang within the scope. At ang maganda ron, okay, kapag ginawa mo yon, talaga makikita ng kliyente na hindi ka lang maaasahan, okay, tao ka na pwede kang mai-promote. Okay, at bukod doon yung system nga, importante na meron kang sistema dito. Ibig sabihin, kung paano mo ginagawa, pinapakita mo sa kliyente na this is how I do my job. And I guess, kung meron kang sistemang ganun, pwede siyang ma-improve. Paulit-ulit kasi siya. Okay? So, sa trabaho mo, syempre, right now, kung nagtatrabaho ka sa typical office na work, most likely, okay, kapag nag-suggest ka, okay, ewan ko kung magsasuggest ka, pero usually, kapag nag-suggest ka, napakatagal ng approval. Unlike kapag work from home, kapag may sinuggest ka, sige, gawin mo ka agad. Ganun kabilis. Implementation agad. At ang maganda ron, okay, nakakatulong talagang mapabilis yung work sa company. Maging efficient din siya. Okay? So, apaka-importante ng communication. Okay? Kailangan bawal ang short replies, walang context na reply. Okay? Kailangan, hindi po pwedeng nag-reply ka, okay, yes. Ano yung ino-okayan mo? Ano yung yesan mo? Dapat kapag nag-chat si client, kunwari confirmation na, hey, are you finished working on this task? Yes, I just finished this blah 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 on this task and my next job or my next work is this blah blah blah.
This is what I added. So, kailangan makita ng client na ikaw ay reliable. Okay? So, yun yung importante. Okay? Wag mong hayaan na mag-guess si client. Okay? And then, importante, okay, kaya din nagfe-fail yung ibang working from home at lumipat ulit sa work sa office kasi nga hindi organized, walang sistema. Okay? Busy ka nga, dahil mong ginagawa, pero disorganized ka naman. Okay? Walang file system, walang task tracking, walang documentation. Okay? So, sa client, marami kang ginagawa pero hindi ka naman dependable. Okay? So, kailangan may sistema ka sa ginagawa mong work. Okay? Example, paano mo ginawa yung editing? Kailangan meron ka kasing, kapag nagtrabaho kasi, since online siya, kailangan meron kang tinatawag na bandang huli, may tinatawag na quality control. Okay? Yung quality control na magsasabi na chinek mo yung trabaho para hindi siya uulitin. Okay? Checking siya. Parang ganun. May mga ganung sistema. Okay? May checking. Una, review. Okay? Then, gawin yung trabaho. Pagkagawa ng trabaho, quality control. Tsaka mo ngayon siya export. Parang ganun. Okay? Kailangan may sistema siya sa kahit anong klase ng trabaho. May sinusunod. Okay? So, next, interviews. Okay? So, karamihan kasi sa mga nag-a-apply, okay, minimemorize yung sagot. Okay. So, ewan ko. Ako, nagme-memorize ba ako? Oo, aminado ako, nagme-memorize din naman ako ng mga bagay-bagay, katulad ng mga proof ko. Pero, siya, in a way, ang ginagawa ko is, tawag dito, papakita ako ng proof. Okay, example, okay, ito na yung ito na yung nagawa ko so far, may portfolio ko. Okay, ito na yung output na nagawa ko. Ganito rin ako kabilis magtrabaho. So, kailangan mapag-prepare nyo talaga yung kung papaano sasabihin sa client nyo na you are really reliable in a way na merong bagay na tangible na makikita sa'yo. Kailangan may proof. Okay? So, paano ko ba siya pinapakita kapag sa interview na may proof? Bukod sa magpapasa ako ng portfolio, pwede ko siyang gawin na actual sa kanila, pwede ko siyang i-demo. Okay? So, iyon. Kailangan talaga merong clarity. Okay? Papakita mo yung language. Kung ano yung language nila, you speak their language as well. Example, kung marketing yan, so ano bang kailangan nila sa marketing? Kailangan nila ng, example, email list. Yan. Yung mga word na ganun. Ano yung email list? So, yun yung gusto nila madinig. O kaya, CTR. Okay, click-through rate. O, mga ganun yung mga word na kailangan mag-communicate sa kanila na, okay, alam niyo yung language. Okay, so kailangan ganun yung sa part ng interview. Hindi lang memorize. Okay? Hindi laging hardworking. Walang ganun. Sa interview dito sa Pilipinas, sige, papasa ka hardworking. Pero sa ibang bansa, wag mo na sabihin yung hardworking. Kailangan talaga hardworking ka, wag mo na sabihin yun. Okay, ipakita mo na you are dependable. You are something that brings outcome sa client. Okay? So next,